Alam ng lahat. Ang siklo ng buhay ay biyaya mula sa langit. Pero ikaw, munting nilalang. Ano bang nangyayari? ika-999 na beses na. Bawat pagkakataon, pinapainom ka ng nakalimutan na bulong. Pero sa bawat pagkakataon, lumalabas ka pa rin ang may nakikitang palatandaan. May nakikita ka na ba? Kayo, mga Diyos na nakatayo sa taas. Tungkol ba sa katotohanan ng pagkain ng tao? Sinasabi niyo bang ito ang siklo ng langit at lupa? Sasabihin ko sa inyo, ang nakaukit sa buto ay hindi malilimutan. Kahit gaano pa kalakas ang instinct, isa pa rin itong maliit na bagay, di ba? Sa ilalim ng kapangyarihan ng langit, kayo ay mga pataba na nagpapalusog sa malaking kawalan. Pag-aalsa, walang silbi. Inumin ang sabong ito. Sa susunod na buhay, ipagkakaloob ko sa iyo ang pagiging isang taong mayaman at walang alalahanin. Kalimutan ang nakaraan. Maging isang masayang hayop. Hindi ba't masaya iyon? Sa huli, hindi ka pa rin higit sa laman sa plato. Huwad na tao. Tatakbuhan ka ba? Tingnan natin kung kaya kong sunugin ang halamang gamot ni Taiksu. Sa iyo ba? Para mabutas ang kawalan. Maliban na lang kung magagawa mong likhain ang sikat na kalituhan. Pero yun ay isang bagay na hindi talaga pwedeng umiral. Hindi ba meron? Wala talaga. Gagamitin ko ang buhay ko para likhain yun. Gago. Itong sugal na to, tanungin ko lang, kaya mong tanggapin. Magbukas ng bagong yugto na may mga alaala. Kawili-wili. Ang naghihintay sa iyo ay walang katapusang impyerno. Mismong makikita mo ang mga taong pinakamahalaga sa iyo, na unti-unting namamatay sa harap mo. At ikaw, ay walang magagawa. Sa tingin mo, may pakialam pa ako. Hintayin mo lang. Ngayong pagkakataon, pupunuin ko ang impyerno na ito ng mga bangkay. Ibabaliktad ko ang lamisang ito. Nang tuluyan, tinatanggap ko ang pustahan na ito. Tingnan natin kung paano makakaya ng isang payak na tao na baguhin ang kapalaran. Nagsimula na ang plano. Sa bawat susunod na buhay, dapat malinaw at tumpak ang bilang. Hindi na maulit ang pagkakamali. General, 10,000 hukbo ng mga barbaro ang nasa hangganan. Iniutos ng korte na ipagtanggol natin ang hilagang pinto hanggang kamatayan. Handa na ang mga kapatid sa mga sandata. Kailan tayo aalis ng kampo? Sa North Gate? Hindi. Pumunta ako sa palasyo para isakatuparan ko ng personal ang planong ito para sa aking kamatayan. Hindi pwedeng masira ang aking plano. Hindi pupunta sa North Gate. Nabaliw ang general. Iyon ay pagtanggi sa utos. Nais nilang lipulin ang siyam na angkan. Ako ay tutol sa utos ng kamatayan. Pumunta sa hilagang pinto. Lahat ng 30,000 kapatid sa labas ay kailangang sumama. Hindi natin pwedeng tutulan ang utos. Sa desperadong kalagayan sa dakong hilaga. Kung hindi tayo pupunta sa hilagang pinto, saan pa tayo pupunta? Ipag-utos sa buong hukbo. Ihulog ang lahat ng gamit. Mabilis na paglakad. Punta sa Lufengbo. Punta sa Lufengpo. Ang Lufengpo ay isang lugar na walang kahit isang damo. Kung pumasok ka, mamatay ka, Ginoo. Kung hindi ka pupunta, mamatay ka rin. Kung pupunta ka, mas masahol pa sa kamatayan ang naghihintay. Pero kahit man lang may isang pag-asa. Wala na kaming choice. CJ, basta't iyon ang daan na tinutukoy ninyo. Kahit anong panganib, kakayanin namin. Tifeng. Pasensya na. Sa hakbang na ito, wala nang daang pabalik. Suchen. Kung magpapakasal ka ng walang pahintulot, hindi iginagalang ang utos. Ikaw, naharang ka. Ikaw. Amin. Ngayon, kunin mo ang taksil na ito. Para sa watawat. Nakatakip na ang daan ng korte sa likuran ko. Ngayon, isa na lang ang ating daan. Sumama ka sa akin. Pumunta tayo at durugin ang salot na ito. Nangangako akong susundan ang general hanggang sa kamatayan.
Tumayo ka. Gusto mong mamatay dito sa ilalim ng buhangin. Bro, Taishan. Hindi na ako makatakbo. Saan ba talaga tayo pupunta? Walang tubig dito. Parang isang daan ng paglilibing ito. Sabi ng general, kung kaya mong mabuhay, tiyak na makakaya mo. Ihanda mo ang kutsilyo. General, basta't buhay ang general. Makakalabas tayo. General, ito ang tubig na pinagsikapan kong ipunin. Inumin mo. Iuwi mo ang mga kapatid mo. Ganito nitong putik. Gusto mong ipainom sa akin. Ang gusto ko ay isang malupit na lobo na pumatay. Hindi isang kuting na nakikipag-amo lang. Bumalik ka sa pila. Galitin mo ako. Pero hindi pa ito sapat. Malayo pa sa sapat. Kailangan ko na mas pagkapuotan ninyo ako. Kailangan ko na mas pagkapuotan ninyo ako. General, ilang araw na kayong hindi natutulog gabi-gabi para ukitin ang mga batong ito. Ano ba ang silbi nito? Ito ay isang uri ng estratehiya. At isa ring talaan. Taishan, ilang taon ka nang sumusunod sa akin? 7 taon. Nakapag-akyat na ako mula sa mga patay ng 7 beses. 7 taon. Sapat na iyon. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas ay makauwi na tayo. Xiao Liuzi. Hindi na ako aalis. Binhi ng masamang espiritu ang general. Hindi ito ang tunay na paraan para makaligtas. Gusto nilang dalhin tayo ng buhay para gawing alay. Ihulog ang espada. Gusto mong mag-al sa balutan. Mas gusto ko pang mamatay sa ilalim ng batas militar. Hindi tayo papayagang mamatay ng gutom. Umatras. Walang hiya. Umatras kayo. Putulin. Uhaw na uhaw si Xiao Liuzi. Laban na. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Tumatakas. Naputol na ang North Gate. Umuwi na tayo. Pwede niyong gawing pagkain ng mga asong gubat ang inyong mga bangkay. Eh di, mas okay pa ring mamatay ng hindi malinaw kaysa dito. Ginoo, Ginoo. Sumama kayo sa akin. Kahit na sa araw na ito. Maaari kong buksan ang isang puwang para sa inyo. Kung nais ninyong isakripisyo ang buhay sa lugar na ito, o ibigay ang buhay ninyo sa akin. Pumili kayo. Handang sumama sa general sa kamatayan. Ang malaking kasinungalingan na ito. Kailangan ng 3,000 buhay ng mga kasama para makamit ito. Ako si Su Chen. Sa bawat buhay at sa bawat henerasyon. Mamatay ng maraming beses. Diyos ko. Wala ng karne, kahit balat ng kabayo ay naubos na. Hindi umaatake ang Black Tiger Army. Gusto tayong gawing daga. Namamatay sa gutom. Mamamatay tayo dito sa gutom. Gusto kong umuwi. Ayokong mamatay dito sa lugar na ito. Manahimik ka. Manahimik ka. Itabi mo ang lakas mo para sa paghawak ng kutsilyo. Tayo ay sundalo ng pamilya Su. Kahit mabali ang buto, matibay pa rin tayo. May amoy pa ang mga buto. Hindi pa ito ang sukdulan. Hindi pa sapat ang sama ng loob. General, nag-aalipin na ang mga kapatid namin. Dinala mo kami sa lugar na ito para mamatay. Ano ba talaga ang layunin mo? Habang may huling hininga pa ang mga kapatid namin, tayo ilalabas ng labanan. Ako'y handang maging tabak. Upang maglakad sa isang madugong daan para sa inyo. Hindi makatawid ang madugong daan. Pero lahat ay nasa plano. Maghintay pa kayo ng matiaga.
Gusto ko kayong yakapin. Galit. Hanggang sa langit na ang tayo. Pakiramdam nila ang sama ng loob nyo ay nakakatakot. Ginoo. 10 araw nang walang pagkain ang hukbong Su. Sa ngayon, baka hindi na makalakad ng matatag. Hindi man lang nag-aksaya ng isang sundalo para wasakin ang hukbong Su. Napakadali makamit ang napakalaking tagumpay militar. Ika-10 araw na ng misyon. Bukas ng tanghali, lahat ng tropa ay pumasok sa Lufeng Pass. Gagamitin ko ang bungo ni Su Chen para magpasalubong ng alak. Ginoo. Sa kampo ng mga sugatan, may 300 kapatid na pumanaw na rin. Malapit nang magtapos ang oras. Lahat ng bagay ay handa na. Kulang na lang ang huling apoy. Siguraduhing mapaso ng husto ang malaking kawali na ito. Kung hindi pumasok ang Black Tiger Army bukas ng umaga, wala na kaming lakas pang magbuno. Kahit hindi kami makipaglaban, mabubuhay na lang kaming maghihintay na mamatay sa gutom dito sa kawalan. Tifeng. Kung may susunod na buhay, huwag nang maging general. Pumunta sa bayan at maging guro. O magtanim ng 2 ektarya ng palay. Ngayong gabi, hayaan mong makatulog ng mahimbing ang mga kapatid. General, may paraan ka na para lutasin ito. Bukas ng tanghali. Lahat ay matatapos din. Ito ang hukbong itim na tigre. Huwag magulo. Ayusin ang pormasyon. Itataas ang mga kalasag, ayusin ang pormasyon. Itataas ang mga kalasag, ayusin ang pormasyon. Makinig, hukbo ni Su. Ibigay ang ulo ni Su Chen. Manatili ang buong bangkay. Kung hindi, mababasag ang mga buto sa mga palaso. Wala nang daan. Hindi na tayo makakalabas. Lahat tayo mamamatay dito. Huwag matakot. Ito ang impyerno. Sasamahan ko kayo sa pagbaba nito. $100,000 barbarong hukbo ang parang tuyong kahoy. 30 kasama ang apoy na sisindihan. Ang apoy na ito ng pugon ng langit. Sa wakas ay masisindihan na. Su Chen. Ikaw na mapagmataas na mamamatay tao, dumating na ang araw mo. Kumukupas ka na at magpatira. Maaaring palayain kitang buo ang katawan. Haha. Si Su Chen ay naglaban ng 10 taon. Hindi pa rin natalo. Sa laban na ito ngayon, hindi pa rin tayo talo. Iyon ay isang malaking pader sa Lock Mountain. Ginoo, tumigil ka. Kinuha ko na ang buhay nyo. Kinuha ko na ang napakalakas na galit na ito. $13,000 buhay ang nawala sa isang iglap. Ang lupaing ito ay tuluyang naging daan ng langit. Isang madilim na lugar na hindi maabot ng tadhana.
Si Suchen, ibalik mo ang buhay ko. Ikaw, hayop, niloko mo kami. Magmura ka na lang. Magsisi ka. Tanging ang pinakamakapangyarihang pinuno ang makakapaglagay sa iyo sa bingit ng kamatayan. Ang ganitong puot ay sapat na dalisay. Ang ganitong puot ay sapat na dalisay. Ang ganitong puot ay sapat na dalisay. Sapat upang ang mataas na kapalaran ay makaramdam ng sakit. Ang unang hakbang ay naitaga na. Ang mga lihim ng langit ay aking ginulo at naging patay na tubig. Nabuo na ang malaking depensa. Kulang na lang ang sentrong pumipigil sa mga multo. Huwag kayong magmadali, mga kapatid. Ako na ang sasagip sa inyo. Ginamit niya ang buhay ng 130,000 katao pati ang sarili niyang buhay para makapagtayo sa ilalim ng mga mata ng walang hanggan, ng isang lugar na hindi matatanaw ng langit. Ang unang yugto ng 5 buhay na muling pagsilang. Walang pagsisisi sa desisyon, at ito ay simula lamang. Walang hanggang ang kawalang saysay. 100 taon na ang nakalipas sa mundo. Ang dating pagsabog ng paru-paro ay matagal nang naging isang madilim na bundok na di pwedeng lapitan ng tao. At ang taong dati nagbubunot ng espada sa tuktok ng bundok. Sa panahong ito ay naging isang bulag na hindi na makapag-practice ng cultivation. Saan nanggaling ang maruming bagay na iyon? Panahon ng pagpapakita ng banal na kapangyarihan ng dakilang walang hanggan. Paano mo nagawang hindi lumuhod? Patayin mo siya. Swerte ng malas. Gusto mo ba kaming patayin lahat sa buong bayan? Hala! Suntok! Ang mga tupa na inaalagaan ng mga tao ay palaging mas nagmamalupit sa mga kapwa nila na sumusubok na kumagat sa mga bakod. Magandang tama. Bawat batong itinapon ninyo sa akin ay nababad sa dugo at buto ng inyong mga inapo na naging alipin. Matigas ang ulo, ihampas ang baliw na ito sa tubig na bilangguan. Bukas, ipapataw ang parusang sunugin ang kaluluwa. Tayong bingi, uminom ka ng tubig. Nasa tabi ang pamilya ni Liu Chang. Hindi makabayad ng mga pangangailangan. Nabagsakan ng sumpa ng batong abo. Malapit na silang maging bato. Kung hindi makapagbigay ng tunay na ginto, kukunin ang kanilang buhay. Napakamaingat ng negosyong ito. Ade, gusto mo bang manood ng isang palabas ng mahika? Pakainin mo sila nito. Ang sumpa ng taikso ay kailangang bayaran ng buhay. Sa mangkok na ito ay ang 10 taon ng aking buhay. Mahiwagang kapangyarihan. Tawagin ang mga tao. Tawagin ang mga tao. Tao na. Ang bulag na ito ay isang demonyo ng dilim. I report ko siya.
Naway patawarin ng Diyos. Naway patawarin ng Diyos, nakita mo ba? Hanggat nandyan pa ang patalim ng Diyos. Ang iyong biyaya ay isang patunay ng kanilang pagsisikap sa kanilang Panginoon. Kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi nagpapahintulot ng kahit kaunting dumi mula sa mundong ito. Tagahatol ng walang hanggan. Dala ang apoy ng paglilinis laban sa erehe. Pumasok sa lungsod na ito ng tao. Erehe si Suchen. Nagnanakaw ng buhay mula sa walang hanggan. Nagsasagawa ng madilim na mahika. Ngayon ay nalinis na ang liwanag ng Brahma. Kinakain ang iyong kaluluwa. Papurihan ang Diyos. Burahin ang mga demonyo. Sa ngalan ng paglilinis. Hatol. Hatol. Kasiya siya. Ito ba ang kabutihang loob ninyo, tayo? Iniwan ko ang 10 taon kong buhay para sa tao. At haharapin ko ang parusang ganap na mapuputi ang kaluluwa. At ang lupa na nasa itaas na nakatataas. Ay nagbigay ba sa inyo kahit 1 pulgadang buhay? Walang silbi ang mga pangitain ng kamatayan, mga insekto. Mga matigas ang ulo at walang pakialam, mga insekto. Sa harap ng kamatayan, naniniwala pa rin kayo sa mga panlilinlang. Maglaho ka na parang abo. Hindi demonyo si Tiyo Bulag. Ginamit niya ang kanyang buhay para iligtas ang buhay ni Tiyo Liu. Kayo mga taong kumakain ng tao. Peking mga Diyos. Ibalik ninyo ang buhay ni Tiyo Bulag. Buhay ko'y ginugol sa pag-aalay ng pera sa templo. Hindi ko pa nga maprotektahan ang buhay ng anak ko. Itong bulag na ito ay nagligtas sa akin. Ngunit ipinagkanulo ko siya. Buhatin niyo itong nakakatakot na dambana. Sugod! Sugod! Nagawa na. Gamit ang kalahating buhay ko. Para sa paggising ng mga hangal sa lungsod. Ang negosyong ito ay sulit. Ang mga Diyos na nakatayo sa mataas na langit ay hindi kailanman makakaunawa. Kapag ang isang grupo ng mga insekto na lumuhod ng libu-libong taon ay nagpasya ng tumayo at harapin ang kamatayan, ang lakas na iyon ay sapat upang yumanig sa daan ng langit. Ano ang lakas na ito? Mga dumi sa karumihan, nangahas na bumaliktad sa langit na tanggulan. Nangahas na bumaliktad sa langit na tanggulan. Mag-ingat ng mabuti. Gago. Ito ay isang baliw sa isang lungsod. Ito ang tunay na apoy ng mga tao. Huwad na hukom. Itong laro, kasama kayo, maglalaro ako ng 100 taon. Sa ikalawang panahon, ang mga bituin ay nagsimula ng magliyab. Yung halimaw na kayang durugin ang mga tanikala ng langit at daan. Nasa dilim na. Tahimik na nagbubuo ng unang patak ng tanso. Ang kapangyarihan ng Diyos ay parang kulungan. Kapag ang mga alay ng mga nilalang ay hindi na iniaalay sa mataas na lugar. Ang bumagsak mula sa walang hanggan ay tanging ang nagwawasak na araw. Na nagmamadaling tumakas na Diyos ay punit-punit ang tabing ng sakuna. Uminom na ang sisidlan ng tubig. Uminom na rin ang balon. Matutuyot kami. Mahal na Diyos. Tulong. Tulong. Huwag kayong lumuhod. Itago ang inyong takot. Ang luha ay mawawalan lamang ng kabuluhan. Lahat kayo bumalik sa likod ko.
Ang gulo ay magpapabilis lamang sa pagkamatay. Nais ni Taikso na gamitin ang apoy ng sobrang liwanag. Gawin nilang isang pugon na walang tubig ang buong bayan. Pero nakalimutan nila kung ano ang nakabaon sa ilalim ng bayan ng mapait na tubig. Ng bayan na ito. Ang unang salinlahi na bumagsak sa lupo ng Luoyang na may 13,000 mga kasamahan na kahoy. Matagal lang naging mga madilim na ugat ng bakal sa kalawakan at kalangitan. Kailangan kong hanapin ang pinakailalim na bitak ng lupa. Nangahas na labanan ang langit gamit ang katawan ng isang ordinaryong tao. Ninakaw na dumi ng usok. Kasama ng mga insekto na walang takot. Magsanib sa tunay na apoy at maging mga patay na katawan. Ikaw, ha? Ang apoy ng walang hanggan, hindi kayang sunugin ang balo ng kadiliman. Ang espada ng batas ng langit ay hindi pumapatay ng katawan kundi ng buhay. Sa sukdulang init, tanging ang katahimikan ng pagkalusaw ng lahat ng bagay ang natitira. Ito ang huling hatol ng mga Diyos ng Siyam na Langit sa mga rebelde. Nagsisimula ng magtipon ang kapangyarihan ng hangarin. Ang orasan ay nasa kalagayang hungkag pa. Napakataas ng antas ng matinding araw na ito. Hindi sapat ang kalahating natitirang pormasyon na ito para mapigilan ang ikalawang hininga. Huwag kayong tumitig ng ganoon. Ang aming tagapagtanggol ang siyang sumasagip para sa atin. Kaya pang gumalaw ang mga kamay. Lahat kayo tumulong sa paghukay. Hukayin ang lamig na iyon. Tiyo Bulag. Nakahukay na. Isang asul na piraso ng bakal. Napakalamig na bakal. Yumingming bakal ng Lufengbo. Ang kamatayan ng 13,000 kapatid ay sa wakas nakita ang langit. Basta't ikakabit ito sa katawan na ito. Maari nang maging labis na puwersa. Tatay Bingi. Nabasag ang malaking kampana. Bumaba na ang apoy na espada. Ano ang dapat kong gawin sa batong ito? Sabihin mo na sa akin. Huwag kang umiyak. Hawakan mo ito. Itapon mo ito. Sa aking likod. Nais ng daigdig na gawing abo ang lahat ng nilalang. Si Su Chen ay gagamitin bilang isang mortal. Bilang tulay na nag-ugnay sa dilim upang pukawin ang mata ng bagyong apoy. Hindi ito pagtatanggol. Ito ang pinakamatinding paglaban laban sa mga Diyos ng langit. Dalawa. Panginoon, nanghihina na ang aking kamay. Natunaw na ang balat ng bato. Talagang naipawis mo ang apoy na espada mula sa langit. Nawasak na ang tagtuyot sa bayan ng mapait na tubig. Lumabas na ang matamis na bukal. Lumabas na ang bukal ng mundo. Ha! Kayo ang mga dumating dahil sa amoy, mga landas ng langit. Dumating na ang tubig. Gusto niyo ring uminom, ano? Kapag ang tabak ay hindi na kayang pahirapan ang mga insekto. Magpapalit ang Diyos ng mukha na puno ng awa. Ipinaliliwanag nila ang pang-aagaw bilang biyaya. Ngunit hindi nila alam na sa harap ng tunay na sanhi at bunga, ang lahat ng pagkukunwari ay mabulok. Mga mangmang na tao. Ang Diyos ng dakilang kalangitan ay maawain sa inyo. At ipinadala ang banal na bukal na ito. Ibigay ang bulag na nagnakaw ng kapangyarihan ng Diyos. Agad na lisanin ang banal na bukal. 1,000 hakbang ang layo. Kalokohan. Ang tubig na ito ay ipinagpalit ng buhay ng aming tagapagligtas. Walang kahit kaunting kaugnayan sa mga Diyos na putik na kumakain ng tao na katulad ninyo. Walang kahit kaunting kaugnayan. Sino man ang mangahas na saktan ang aming tagapagligtas. Lahat kami sa bayan ay lalaban hanggang wakas. Matagal nang konektado ang sentro ng depensa sa aking paghinga.
Mga parasitikong nilalang na nakukuha lang ang kanilang lakas mula sa debosyon, ay nangahas na galawin ang puso ng madilim na depensang ito. Ang sigla sa tubig na ito, hindi nyo kaya. Lalo na hindi nyo matiis. Hindi nagbibigay ng tubig ang mga Diyos. Dugo lang ang iniinom ng mga Diyos. Pero ang kapalaran sa tubig na ito ay napakatindi. Kayo mga asong may kwelyo, hindi nyo matitiis na lunukin. Ang mga alagad ng taikso ay tumakas para sa kanilang buhay. Ngunit ang Diyos na nakatayo sa kalangitan ay hindi kailanman papayag sa kasiyahan ng mga insekto. Ang mahabang tunog ng mga tambol ng digmaan ay nagpapahayag na ang tunay na pagpatay ay malapit nang dumating. Ang parusa ng Diyos ay umatras. Ligtas na ang lahat. Iligtas ang ating mga buhay. Ang aming mga alay ay para kay Ginoo. Ay para kay Ginoo. Ay para kay Ginoo. Nabawi ang lakas. Mas matatag na ang ring ng orasan ng sanhi at bunga. Ngunit hindi titigil ang pangunahing puwersa ng simbahan. Yun ay isang pagsubok lamang kanina. Ngayon pa lang ang tunay na nakakubli sa araw na patay na sitwasyon. Hindi tayo pwedeng umasa lang na mamatay. Tahimik. Itago ninyo ang inyong kasiyahan. Day, dalhin mo ang lahat sa bukal. Hanguin lahat ng mga kumikislap na kristal doon. Mabilis, umakyat sa bubong. Itusok sa pader ng mga ladrilyo. Sundin ang direksyon at anggulo ng pagtapik ng aking puting tungkod. Itilad ng 3 pulgada. Magkadugtong ang unahan at hulihan. Walang dapat mali kahit isa. Mabilis ka. Langit ng dakilang walang hanggan. Akala nila sila ang mataas na liwanag. Gagawa ako ng isang salamin para sa inyo. Kapag ang ganap na kapangyarihan ay hinarap ng pagtutol ng tao, hindi na magpapanggap ang mga Diyos ng awa. Ang lumulutang na dambuhalang barko ng simbahan. May dalang banal na liwanag na naglilinis ng lahat. Nangangakong buburahin ang nagising na lupain na ito. Mula sa malawak na disyerto ng tuluyan. Pagnanakaw sa tirahan ng mga heretiko sa dilim ng walang hanggang kawalang hanggan. Sa ilalim ng paglilinis ng liwanag ng Diyos, kasama ang inyong mga kasalanan. Magiging alikabok na walang halaga. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan, basta ang esensya ay liwanag. Hindi ka makakatakas sa sanhi at bunga ng refleksyon. Kristal na nabuo mula sa 130,000 na espiritu na nagluluksa. Ito ang pinaka-perpektong prisma sa mundo. Ang tagapagligtas ay ginawang isang banal na parusa mula sa langit, na naging isang malaking lambat na nagpoprotekta sa atin. Paano ito posible? Bakit hindi nila nilamon ng banal na liwanag ang mga ito? Anong mahika ang nasa likod ng lambat na iyon? O mga Diyos na nakatayo sa mataas, ang inyong liwanag, sobrang tuwid talaga. Ngayon, itong bulag ay darating para turuan kayo. Kung ano ang tuwid at baluktot. Ang pagsalakay ng mga langgam. Sa huli ay magdadala ng pinakamalupit na pagsupil ng kapangyarihan. Ang bayan ng kahirapan ay hindi natatanggap ng liwanag, kundi sapat upang durugin ang buong mundong ito sa kapangyarihan ng langit. Hindi na makagalaw. Parang mababasag na ang mga buto. Tulong, mahal na tagapagligtas. Kung nabali ang buto, manatili na lang sa pagkakahiga. Hanggat may hininga pa. Huwag kang pumikit. Ang barkong pandigma ay hindi higit sa isang balangkas ng Diyos. Ang tunay na esensya nito ay nasa projection ng kaharian ng Diyos. 100 beses na mas mabigat na pressure. Hindi kayang tiisin ng kristal ng pormasyon.
Kung hindi kayang pigilan ng net ng liwanag ang pyramid na ito, direktang idirekta ang lakas na ito sa ilalim ng lupa. Sa dugo at laman ng 130,000 na kasamahan, matanggap ang kahoy na huwad na ito. Nais mong durugin ang salamin na ito. Tingnan natin kung ang iyong kapangyarihan ang mananaig o ang katatagan ng lupa ng Siyam na kaharian. Gamitin ang lupa para maibsan ang lakas. Kay babang maruming nilalang, gusto kong makita. Kapag tuluyang pinasabog ng anak ng pananampalataya ang ugat ng lupa, ano pa ang kayang gawin ng isang od tulad mo? Tiyo Bulag, naging malinaw na ba to ang iyong binti? Hindi na ito matanggal. Dali, umalis ka na. Mabubuwal na ang lupa. Huwag matakot. Kahit na ito ay parusa ng Diyos, ito pa rin ang pinakalinaw na enerhiya. Gagamitin ko ang kalahati ng aking laman bilang daluyan. Ibigay ninyo ang inyong ipinagmamalaking kapangyarihan. Sa malaking anyo sa ilalim ng bayan ng mga pagdurusa. Salamat sa iyong liwanag. Sa wakas ay may kuryente na ang telepono. Hahaha, magpakasawa ka sa pagsipsip. Na pinagsama-sama ng aking kapangyarihan sa isang bunton ng mga pira-piraso. Pagkalipas ng 10 segundo, ikaw at ang lupain ng mga erehe ay magiging abo. Ang katawan ng tao ay nagtatangkang pasanin ang galit ng Diyos. Parang pinipilit na ipasok ang dagat sa takip ng tasa. Bulag na nagmamalaki. Tiyak na mapapunit ng sariling ninakaw na liwanag. Bumalik ka na, Uncle Blind. Ang banal na kapangyarihan ng walang hanggan ay puno na ng mga prism sa buong bayan. Hindi kayang maglaman ng malaking hanay na ito ang inyong kayabangan. Kaya't ipakita ang inyong mga mukhang kanibal. Nagsasalamin ito sa mga tao sa buong mundo. Diyos ko! Kumakain ng tao ang mga Diyos. Ang mga handog natin. Lahat tayo ay mga inaalaga ang pataba. Hindi na ako naniniwala. Ang kamangmangan na pinagdaraanan ay mahina tulad ng papel sa harap ng nakasisindak na katotohanan. Kapag ang 1 bilyong tao ay nagsimulang tumayo sa langit na pinangangalagaan ng mga Diyos, nawawala ang pinakamatabang na lupa. Ang kadena ng kalangitan. Mula sa sandaling ito, lubos na napuputol. Ang aking banal na kapangyarihan ay nagsisimula ng mawala. Kayong mga mababang uri, mga maruming nilalang. Hahamon ang pagdududa sa biyaya ni Taiksu. Hahamon ang pagtataksil sa iyong pastol. Ibabagsak ko kayong lahat. Sa wakas, nabunyag ang peking anyo ni Taiksu. Nang walang paniniwala, walang suporta. Ang mga Diyos ay parang mga halimaw na lobo na kumakain ng laman. Ang kapangyarihan ng buong kalupaan. Kailangan pa ng kalahating insenso para marating ito. Hindi na kaya ng natitirang hukbo ang baliw na aso na ito.
Ang kalangitan ay ganap na natakpan ng dumi. Ang kalooban ng milyon-milyong tao mula sa siyam na lalawigan ay parang mga bituin na naliligaw sa dagat, na nagliliparan ng walang katiyakan sa labas ng madilim na kaharian. Kung walang gabay na koordinato, ang mga bituin sa lupaing ito ay tuluyang lulunurin ng kailaliman. Sa huli malulunod sa kailaliman. Nawawala ka ba? Ang mga kristal sa buong lungsod ay nagkalasog-lasog. Ang walang hanggan na kadiliman. Kahit ang liwanag ng araw ay hindi makapasok. Kung gayon, kailangan na lang nating magliyab ng ilaw sa madilim na kulungan na ito. Magsikap na magdala ng ilaw. Pilitin na sindihan ang isang ilaw. Isang baliw na nag-aakalang magtuturo sa mga langgam. Ang maliit na kislap na ito. Kasama ang inyong mga pag-asa. Gawin nating durog na laman. Hindi na marinig ni Ginoo, mga kasama. Kahit mamatay, ipagtatanggol ang takip ng ilaw na ito. Tiyo Bulag, ang liwanag ng ilaw mo ay napakaliwanag. Makikita ka sa buong Kyushu. Sumisigaw ang kaluluwa ng lupa. Ipinaglalaban nila ang buhay nila para sa akin. Hindi ko papayagang mamatay sila ng walang kabuluhan. Kahit na maubos ang huling hininga ko. Ipagtatanggol ko kayo gamit ang payong na ito. Yubin Spring. I miss Spring. Bibigyan mo ako ng pangalan. Ngunit ito ay isang huling pagsubok lang. Isang manipis na yelo, na gustong pigilan ang pagyurak ng kailaliman. Sa harap ng ganap na lakas, ang pagtutulungan nyo para magpainit ay nakakatawa. Buwagin mo ako. Kapatid, ginawa na namin ang aming makakaya. Sa susunod na buhay, kami pa rin ang matibay na ulo sa bituin ng pait. Haha. Lahat kayo, maglaho na kayo. Hindi kailanman naunawaan ng mga Diyos. Ang kahalagahan ng pag-iral ng apoy ay hindi sa tagal nitong pagsusunog, kundi sa dami ng mga bituin na naising gawa nitong gisingin. Galit ng Juzhao. Umabot na. Ah. Sparks ng mga bituin. Sa wakas ay magiging apoy na sumasalakay. Kapag ang kalooban ng mga tao sa buong mundo ay nagtipon at naging dagat, wala nang anumang dilim na makakapagtakip sa kalangitan. Hindi. Anong kapangyarihan ito? Mga karaniwang kaisipan lang ng tao. Paano kaya matutunaw ang batas ng kalawakan? Tiyo na bulag. Lahat ng tao sa mundo ay nandito para tulungan ka na. Nabuo na ang orasan. Nakatakda na ang sanhi at bunga. Ginamit ang kamatayan ng 130,000 na mga espiritu bilang buto. Ginamit ang galit ng bilyong nilalang bilang kaluluwa. Diyos na kataas-taasan. Ililigtas mo ako. Nag-alsa ang mga uod ng mundo.
Ang iyong Diyos. Hindi kita mapapanatili. Ang iyong Diyos. Hindi ka mapapanatili. Ang bulag na bata sa ikalawang buhay ay ginamit ang buhay bilang martilyo para tumunog ang kampana ng kamatayan sa ibabaw ng siyam na langit. Ngunit nagsisimula pa lang ang laro ng Diyos. Ang pintuang virtual ay kumakain ng golden core ng mga cultivator. Ang tinatawag na pag-akyat sa langit sa araw. Ito ay isang malupit na pag-aani. Sa ilalim ng magarang at makintab na panlabas, nakatago ang pinakamalalim na pagkasira. Leader ng Kinyan Sect. Gumagamit siya ng kapangyarihan ng mga nakatatanda upang ihandog ang taik suli. Ang alamat ng pag-akyat sa langit. Lahat ay para mapanatili ang monster na ito bilang pagkain. Kapag natuklasan, hindi ako makakaiwas sa kamatayan. Isang insekto na nakatago sa dilim ay nakapanghihimasok sa mga lihim ng langit. Kung nakita mo na ang hindi dapat makita, iwan mo na lang ang iyong lakas. Biglang bumagsak ang proteksyon na enerhiya. Parang inililipat ang mga internal na organo. Ang nakababahalang pisikal na presyon na ito. Ito ba ang ganap na lakas ng kalahating hakbang na Diyos na estado? Ninakaw ang iyong pangunahing espiritual na ugat. Kahit na muling mabuhay. Sa harap ng hindi matatawarang agwat sa dimensyon. Maaari pa rin bang maging isang talo? Hindi. Masyadong mahina ang iyong espiritual na ugat. Wala pang karapat dapat maging pataba ng taikso. Pumunta sa ilalim ng lambak at samahan ang mga tira-tira. Walang hanggang kaalaman. Ang Kinyan Sect ay itinapon ang mga basura sa loob ng 10,000 taon. Mga pugad ng apoy at lihim na libingan ng mga nagtataksil. Ang buong katawan ay nagkalasog-lasog. Matapos mawala ng espiritual na ugat, ang mga meridian ay mabilis na naubos. Pero narito na ako. Paano naman ako mamatay lang dito sa basurang lugar na ito? Hindi pa rin titigil ang paghukay sa mga buto ng patay. Natutunan mong maging isang puppeteer na ganito. Kinyan Sect. Talagang malakas ang mga paraan nyo, ha? Wala na akong spiritual root. Hindi na ako makakakuha pa kahit isang piraso ng espiritu mula sa kalikasan. Ngunit sa ilalim ng kailaliman, ang pinakamaraming hindi nawawala ay ang mga nakaraang. Matinding galit na naging likidong walang katapusang puot ng mga nakalipas na hari. Ang puot na bumabalot sa buong libis na ito ay ang pinakamalakas na gamot para muling hubugin ang aking katawan. Halika na. Lahat pumasok na sa akin. Puot na pumapasok sa katawan. Parang direktang nilulunok ang kumukulong lava. Magwawala siya sa muling paghubog ng kanyang katawan. Ito ay gamit ang sukdulang pagbagsak. Kapalit ng panandali ang paglabag sa mga batas ng katwiran para sa ganap na pagkawasak. Ang lamig. Lamig hanggang sa buto tapos ay sobrang init. Init na parang kumukulo ang dugo. Dahil wasak na ang espiritual na ugat. Kung ganoon, gagamitin ko ang walang hanggang kadiliman bilang buto. Upang muling likhain ang katawan ng demonyo. Noong buhay pa, isa lang akong isdang pinaghahati-hatsian sa talahanayan ng iba.
Pagkatapos mamatay, ginawang puppet ng mga mapagkunwaring tao. Kung hindi makalaya ang inyong mga kaluluwa, tutulungan ko kayo. Hayaan ninyong ang apoy ng paghihimagsik ay mas lalo pang magliyab ng malakas. Apoy ng Jindan. Sa malalim na bangin ng desperasyon kung saan nagaganap ang matinding konsentrasyon at pagbabago ng kalidad. Parang mahina na kandila sa gitna ng malakas na bagyo ng nyebe. Napakabagsik ng puwersang ito na hiniram. Kailangang matapos agad ang laban. Naganap na ang sanhi at bunga. Papunta na ang bangin. Kuya, narinig ko na ang punong guro ay nagkukulong sa likod ng bundok upang magmuni-muni sa pag-akyat sa mas mataas na antas. Tayo sa King Yunzong, mukhang magkakaroon na naman tayo ng isang makapangyarihang tao sa yugto ng pagtransforma. Sa oras na iyon, lahat ng ibang sekta ay kailangang yumuko sa atin. Ano iyon? May mga demonyo bang nagiging sanhi nito? Sa mataas na langit. Ngunit sa ilalim ay nakatapak sa mga buto ng mga pinagsamantalahan. Ilang taon na. Kayo na nakatataas ay sumisipsip ng sariwa mula sa mga mababang uri. Ngayon, dadalahin ko ang galit na umakyat mula sa kailaliman. Upang punitin kayo. Ikaw ba ay tao o multo? Na naglakas loob na pumasok sa sagradong lupa ng Kingyun. Huminto ka. Isang hakbang pa. Huwag mong sisihin ako kung walang awa ang aking espada. Ang mga espada at mahika na ipinagmamalaki ng mga tagapag-ayos ng espiritu. Sa harap ng ganap na pagsugpo. Wala ng karapatan kahit na humipo sa layunin. Ang agwat ng lakas ay hindi na isang laban ng dami ng espiritu. At walang awa na pagdurog. Wala na akong masyadong oras. Lumalala ang sitwasyon. Kailangan ng malaking ingay. Pilitin ang matandang masungit na lumabas. Sumpa, anong uri ng mahika ito? Ang aking espada. Nawawala ang aking tunay na enerhiya. Agad na magpadala ng mensahe. Ipagbigay alam sa mga nakatatandang tagapagpatupad. May malaking demonyo na pumasok sa bundok. Agad na magpadala ng mensahe. Mas mabuti kong tawagin ang lahat. Upang makita ninyo mismo. Ang piraso ng tela na sumasagisag sa tamang daan. Paano ako susuko? Alagad ng Taiksu. Lumabas at harapin ang kamatayan. Patayin! Tatlumput-anim na araw na dakilang hanay. Orihinal na huling depensa laban sa mga kaaway. Ngayon ay ginagamit para supilin ang isang dating disipulo. Ang mga batas ng pisika ay pilit binago sa baluktot ng hanay. Nakakatakot na bigat. Dumarating na. Malaking pader ng langit. Ito ang inyong ipinagmamalaking baraha. Dahil gusto ninyong gamitin ang bigat ng buong bundok para pigain kami. Hayaan ninyong makita ninyo ng personal. Kung sino talaga ang mas mabigat, ang banal na bundok na ito o kayo. Yung mga sama ng loob na naipon sa mga nakaraang taon. Ibigay mo na sa akin. Basag. Ganito lang kalaki. Gusto pa rin itong pigilan ako. Ibigay mo na sa akin. Ibigay mo na sa akin. Wasakin. Tiwala lang. Itong malaking espada na pinagsama-sama ng mataas na densidad ng espiritu. Para bang isang nakabitin na bundok. Pero hindi ako pwedeng umatras. Ang galit ng kailaliman. Hayaan mong umakyat ito sa akin. Kainin ito. Ang kaliwang bahagi ng katawan ko ganap ng wasak. Ngunit,
Kung maari kong dalhin ang grupong ito ng mapagkunwari ng mga nakatatanda sa kanilang libingan. Hindi ito masamang kalakaran. Matandang ulol. Sa wakas ay nagpasya kang lumabas mula sa iyong shell. Nasira ang iyong hanay. At ang grupong ito ng mga asong ulol ay nawasak. Ngayon, ikaw na ang panahon mo. Kasalanan mo. Hinayaan mong pabayaan ang sarili at tuluyang sumali sa demonyo. Winawasak ang mga taon ng aking paglilingkod sa kinyon. Sadyang sinaktan pa ang elder na naglilipat ng mga aral. Mga disipulo, makinig kayo. Agad na magbuo ng isang sagradong aray. Sama-sama nating talunin ang halimaw na ito. Para sa katarungan ng langit. Para sa katarungan ng langit. Talagang napakalaking biro. Isang grupo ng mga hangal. Naibenta na pero tumutulong pa ring bilangin ang pera. Mas nakakatawa pa. Akala pa nilang ipinagtatanggol nila ang mga kalokohang prinsipyo. Gagamitin mo ang gintong elixir para sa akin. Matibay talaga, pero baka may problema ka sa ulo. Nahanap na. Sa mga inerdan ng mga taong ito, matagal nang nakaukit ang mga marka ng enerhiya na pagmamay-ari ng Taiksu. Itong mga matataas na elder ay para lang mga bantay sa farm na pinasukan ng hormones. Buksan nyo ng malaki ang mga mata nyo at tingnan ng maigi. Pakinggan mo ang mga sigaw dito. Ang pribilehiyong inyong inaasam-asam ay hindi naman talaga isang dakilang daan. Kayo ay parang karne sa kaldero ng matandang aso. Mas maganda ang inyong pagsasanay. Mas masarap kayo. Ang kahinaan ng kasinungalingan ay hindi ito makatiis sa pagsusuri. Kapag ang sigaw ng katotohanan ay umabot sa plaza, nakatayo sa panlilinlang, ang sistema ng paniniwala ay babagsak ng malakas. Mga hangal na walang kwenta. Dahil ang inyong paniniwala ay nagdududa na. Sayang lang ang iyong lakas kung ganito. Simulan ang malaking aray. Kung nakaya mong buksan ang pintuan ng malawak na kalawakan, at marating ang tunay na Diyos, ito ang magiging pundasyon. Ito ang pinakamalaking karangalan sa inyong buhay. Sinasalungat niya ang buhay ng grupong ito ng mga disipulo. Ang aking katawan ay malapit ng bumagsak. Dapat siyang pigilin. Kung hindi, tapos na ang lahat. Hahaha, walang kaalam-alam na insekto. Dahil hindi kayo sumunod na mamatay. Hayaan ninyong ang siyam na araw na kidlat ay wasakin ang inyong mga katawan. Kasama ang nakakatawang pagtutol na ganap na winasak. Narito na. Walang takasan sa ganitong pagsabog. Ngunit kailangan nating magpatuloy. Isang segundo na lang. Naramdaman na. Nandoon lang iyon. Mahal na Panginoon ng King Yun. Nilamon mo na ang buhay ng napakaraming tao. Kaya't ito na lang ang natirang lakas. Masyadong malambot ang iyong kamao. Kahit pangkagat sa akin, kulang pa.
Mas mabuti pang gumamit ka ng kaunting lakas sa susunod na atake. Ang parusa mula sa Taiksu ay talagang apoy ng katotohanan ang nag-aalis ng lahat ng erehe. Ngunit may kaunting pagkakamali ang Diyos. Kapag naharap sa walang hangganang galit, ang parusa mula sa langit ay magiging materyales para sa pag-aapoy. Hindi ito possible. Paano kayang dalhin ng iyong katawan ang puwersa ng walang hanggan? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Gagamitin ang aking katawan ng demonyo bilang pugon, at ang galit na ito bilang bakal. Saksakin mo ako. Saksakin mo ako. Kumikislap na kulog. Tamang-tama ang apoy. Ang orasan ko. Kulangan lang ng isang tiktik ng orasan. Sa dulo ng pagkawasak, nasa simula ng bagong buhay. Kapag natapos na ang huling pagsasanay ng katawan ng demonyo, malapit nang lumitaw ang banal na bagay. Baliw, baliw, baliw. Iyon ay hindi dapat nakapangyarihan sa mundo ng pagsasanay. Iyon ay isang sanhi at epekto na kayang sumira sa langit at lupa. Kailangan nating tumakas pabalik sa Taiksu. Ikatlong buhay. Kompleto. Pumunta. At tuktok mo ito para sa akin. Makadiyos na katawan. Walang karapatang maging sustansya ng mundo. Sa harap ng tunay na batas ng sanhi at bunga, lahat ng nakaw na nilikha, sa huli ay magiging alikabok sa alikabok. Bumubuo ng bundok ng Diyos mula sa dugo at laman ng sangkatauhan. Mula ngayon, sa mundong ito, wala nang Kingyun Sek. Sa kalendaryo ng Taiksu, ang mga taon sa mortal na mundo ay parang isang panaginip lamang. Ngunit sa mundong ito, ang mabigat na sanhi at bunga ay maaaring malinis ng pagdaan ng panahon. Tumubo at kumalat. Nabuo ang bundok mula sa lupa. Ika-4 na pagkakataon na. Nawala na ang katawan. Nawala na ang kakayahan. Pero nandito pa rin ang mga bagay sa bundok na ito na naghihintay sa akin. Hangin. Nagbago. Sa wakas nagsimula na rin. Sa mga taong ito sa nakaraan, ako'y nakatayo sa harap ng katawan ng isang ordinaryong tao na walang kahit anong kakayahan. Dumaan sa lahat ng sakit, pagtanda at kamatayan.
Akala mo ba ang hinihintay ko ay ano? Ang balanse sa loob ng orasan ng sanhi at bunga ay tuluyang nawala sa kontrol. Ang puot at pag-asa ay nagsisihanap na kumain sa isa't isa. Kung hindi natin ito pipigilan, mukhang buong Kyushu ay masasakal sa puwersang ito. Balat lang naman. Kung masira, masira na. Pero ang kampanang ito, kailangan kong patigilin ito ngayon. Ang galit ng ikalawang buhay ng pinakamataas na araw. Ang hiling ng ikatlong buhay ng pinakamalalim na gabi. Dalawang puwersa na tumatawid sa libong taon. Sa huli, naging magkaaway ang dagat at apoy na nagdulot ng kapahamakan sa mundo. Hindi pwedeng puwersahin. Ako mismo ang gumawa ng kampanang ito. Ang katawan ng kampana ay isang palayok. Ang palako ng kampana ay apoy. Ang dila ng kampana ay apoy. Libu-libong taon ang nagdaan upang ito ay lumaki at maging higanting puno. Ngunit kulang pa ito ng isa. Kayang pagsabayin ang mga kable ng matinding yang at matinding yin. Kung hindi mo mapapantayan ng lubusan ang mga ito. Dahil kayo ay parang apoy at tubig na hindi magkasundo. Kunin ninyo ang aking kaluluwa para maging inyong palatandaan. Ang gintong hangarin ng lahat ng tao ay ang sukdulang yang. Ang itim na galit ng kailaliman ay ang sukdulang yin. 1,000 taong liwanag. Pinatubo silang lumaki bilang mga higanting nagtataboy sa isa't isa. Ngunit kulang sila ng isa, na maaaring pagsamahin ang sukdulang yang at sukdulang yin. Kaya gagamitin ko ang aking banal na galaw na may tatak ng 4 na henerasyon ng sanhi at bunga. Para punan ang butas ng palatandaan. Gamit ang kaluluwa bilang tulay. Ibabaliktad ang langit at lupa. Hindi niya akalain na susubukan niyang. Sinubukan niyang. Gamitin ang kanyang marupok na ika-4 na buhay na mortal na kaluluwa. Para pilitin na magbukas ng isang enerhiyang sirkito. Sa pagitan ng dalawang salungat na puwersa ng sukdulang daan. Tigil na kayo. Manahimik kayong lahat. Susunod, kailangan lang nating itakda ang tatak na ito. At tuluyang magsasara ang formula ng higanting kampana ng sanhi at bunga. Pananaw ng ikalawang buhay. Galit ng ikatlong buhay. Sa pamamagitan ng aking ikawalang buhay, ang kaluluwa ay ganap na nakalakip. Ang plano ay kulang na lamang ang huling hakbang. Ang lahat ng tao sa mundo ay hindi na muling magiging biktima ng Taiksu. Ang mga Diyos ay hindi kailanman nagmamalasakit sa pakikibaka ng mga insekto. Sila ay maghihintay sa sandaling ang bunga ay hinog na. Kukunin ang buong palayok ng sabay-sabay. Pang-aabuso sa oras ng kaguluhan. Ang talino ng plano mo. Kapag naubos ko na ang 4 na henerasyon ng lakas, at napag-isa ang dalawang matinding puwersa, diretso na kayong kukuha ng bunga. Ha ha ha. Pangahas kayong agawin ang gamit ko. Hindi ba kayo natatakot na itatambak ko na lang ang mesa? Kayabangan ay ang pinakamapanganib na kahinaan ng mga Diyos. Akala nila ang pagtutol ng mga tao ay parang langgam na nanginginig sa puno. Ngunit hindi nila alam na ang nakasabit sa punong ito
ay sapat na upang sumabog ng buong siyam na langit. Akala nila wala na akong magagawa sa inyo. Sa harap ng magkasalungat na puwersa ng sanhi at bunga, wala kayong karapatang maging abo. Ang mga Diyos ay walang katulad. Ang mga Diyos ay walang katulad. Ngayon, panahon ng iligtas ang mortal. Panahon ng iligtas ang mortal. Naitama na ang marka. Ang mundo ay nakasara muli. Sa milyong-milyong buhay sa mundo, ipagkaloob mo ang aking pananalig upang maputol ang kapahamakan ng mundo. Ng isang nakabuo ng sanhi at bunga na orasan. May dalawang tunog lamang ito. Unang tunog, na tinatawag na pananalig, ng makapangyarihang pananalig, papapantayin ang buong Jusaw. Hindi mo na ba kayang pigilan pa? Taiksu. Ang mga Diyos ay mataas sa langit. Dahil hindi nila kailanman nakita ang panganib na makakasakit sa kanila. Nang tumunog ang unang kampana ng sanhi at bunga, ang hindi matalo nilang pagkukunwari ay mabubuksan ng siwang na tinatawag na takot. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Ito ang huling baraha na iniwan ko para sa Shuzhou. Naiinis na. Ang Diyos na mataas ang tingin sa sarili ay nagmamadali na parang aso na naipit ang buntot. Ikaw, mahal, sa mundo, isinara mo ang aking orasan. Sa mundo, isinara mo ang aking orasan. Sa mundo, kailangan kong kunin ang buhay mo. Sa mundo, kailangan ko ang iyong alaala. Sa mundo, kailangan kong kunin ang buhay mo. Ang malawak na net ng pagkakabukod. Kahit isang espiritu lang, di makakapasok. Isang ordinaryong mortal na walang kakayahan, nagtatangkang lumapit. Para kang nakikipaglaban sa hangin. Matulog ka na ng 3,000 taon. Mga kapatid, kailangan na ninyong bumangon at magtrabaho.
Pakikinggan ang buong hukbong espiritu ng Zen. Lakas ng pamilya ng Misu. Malugod na tinatanggap si General Su. Bumalik sa linya. Ako si Taishan. Pangunahan ang hukbo ng Su. Malugod na tinatanggap si General Su sa larangan. Panggugulo lang yan. Isang simpleng kaluluwa at ligaw na multo mula pa noong ilang libong taon na ang nakalipas. Kahit na may kaunting lakas, ano ang magagawa nito sa harap ng Diyos ng walang hanggan? Walang halinghing ng halimaw na lumalabas. Walang sigaw ng multo na humihingi ng buhay. Ang 30,000 kaluluwang namatay sa gitna ng kawalang pag-asa. Kahit lumipas ang 1,000 taon, ay nananatili pa rin ang pinakapuro, pinakawalang pag-asa na moral ng sundalo. Unang buhay. Dadalahin ko kayo sa kamatayan. Ikalimang buhay. Bubuksan ninyo ang daan para sa akin. Ang utang na dugo na ito. Ngayon ay babawiin natin pati na ang tubo. Yung puting damit na nakaharang kanina. Medyo nakakasilaw. Mga kapatid, linisin niyo ang daan. Magbitaw ng kalasag. Magbitaw ng kalasag. General Sibao. General Sibao. Iyan ay isang hindi maibabalik na pagkawasa. Walang muling pagsilang. Walang buhay na pagkatapos. Ngunit sa daang ito ng kamatayan. Walang kaluluwa ang umatras kahit isang hakbang. Sila ay naglaho ng walang bakas. Para sa mortal na iyon. Naglatag ng isang ganap na ligtas na daan. Erhu. Erhu. Laozhang. Laozhang. General. Huwag kang lumingon. Huwag kang titingin pabalik. Magpatuloy sa paglakad. Banda ng mga sumisira ng depensa. Tanggalin mo na ang mga kalawang na basura na ito. General, naalis na ang mga hadlang. Nakalakad na ang daan.
Ito ay paraan ng taiksu. Kapag naipapasok mo ang bagay na iyon, hindi lamang ang pagkawasak, pati ang karapatan sa muling pagsilang ay tuluyang mawawalan. Lahat ng sundalo lumapit sa pinuno. Magtipon, 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 maghanda. Isang grupo ng mga kaluluwang dapat nang mabura ng langit. Nangarap pang gamitin ang nakakatawang bangkay na ito para protektahan ang isang mortal. Katawa-tawa. Haha. Mga kapatid. Mga kapatid. Para sa general, magbukas ng daan. Para sa general, magbukas ng daan. Para sa general. Para sa general, magbukas ng daan. Noong nakaraang 3 dekada sa Lufengpo, sumama sila sa kanya sa kamatayan. Sa ilalim ng banal na bundok makalipas ang 3,000 taon, naglunsad sila ng daan para sa kanya, ang sanhi at bunga ng unang buhay. Sa tahimik na seremonya ng militar na ito, lahat ay tapos na. Matulog na kayo, mga kapatid. Ang natitirang daan. Ako na ang maglalakad. Sa ilalim ng malabong asul na apoy na nilikha ni Taiksu, walang kahit anong init na nararamdaman. Tanging ang matinding lamig na kayang i-freeze ang kaluluwa lamang ang narito. Kapag ang karaniwang laman at buto ay nasadsad na, sa isang iglap mawawala na ang lahat ng buhay. Magiging yelong alikabok na hindi na maibabalik. Ang lamig nito, kahit ang dugo at maro ay tuluyang natutunaw na. Itong walang silbing mortal na katawan. Sa huli, masyado ba itong mahina? Hindi pa nga tayo nakarating sa tuktok. Hindi ko pa nakikita ang mga patay na anyo ng inyong grupo ng mga peking Diyos. Paano kayo makakapikit dito? Ang mga Diyos ay bumaba sa sakuna ng kadiliman. Nais nilang ipinatong ang mapaghimagsik na Diyos, na ito sa walang hanggan na yelo sa gitna ng bundok. Ngunit nakalimutan ng mataas na langit. Nasa tuktok ng bundok na iyon, nakatagilid ang pinakamataas na hangarin ng sangkatauhan. Yung kampanang gawa sa tanso. Tiyak na nakikilala pa rin niya ang may-ari nito. Hanggat hindi napuputol ang linya ng karma. Hanggat hindi napuputol ang linya ng karma. Hanggat hindi napuputol ang linya ng karma. Yung mga kalokohan ng langit. Huwag mong asahan na madali nilang makukuha ang aking buhay. Ang gintong liwanag ng Zhayang sa katahimikan ng malamig na hukay na ito. Pinunit ang isang ganap na dalisay na lupa.
Ngunit ang ginising na napakalakas na apoy ng kadiliman. Hindi kailanman magpapahintulot ng anumang hamon mula sa liwanag. Ang laban ng kapangyarihan at puot. Parang labanan ng walang hanggang araw at walang hanggang gabi. Ang yelong ahas na lason ay makasalanan sa dugo. Ngunit sa harap ng malakas na enerhiya ng purong yang. Ang liwanag na ito ay ang daan patungo sa langit na nilikha ng mga tao ng Juzhou sa kanilang pananampalataya. Tanga! Ang mga alay na ibinigay ninyo sa akin ay natanggap ko. Dalhin mo ako sa itaas. Baligtarin ang mata ng Taiksu. Buhos ng taiyin na madilim na tubig. Ito ang sukdulang lalim na kayang tuluyang magpalamig ng kaluluwa. Gagamitin ng langit ang itim na talon na ito upang hugasan ang huling init ng mga hangaring lampasan ang tao. Halika! Kayo na mataas ang posisyon sa langit na hukuman. Tunay nang natira na lang ang mga ganitong walang hiya at mababang pamamaraan. Bagamat marupok ang katawan ng tao, hindi mawawala ang bunga ng gawa, nang ang panalangin ng bilyong tao sa bayan ng mapait na tubig, ay naging isang ganap na hadlang. Kahit ang madilim na tubig ng kalawakan, ay hindi kayang patayin ang apoy na lumalaban sa tadhana. Ginamit nila ang kanilang kaluluwa at espiritu, upang magbukas ng isang malaking payong na sumasaklaw sa langit. Taeksu, kawalang saysay. Tei, kawalang saysay. Ang dulo ng bundok ng Diyos ay ang lalamunan ng isang patibong. Ang madilim na tubig ng taiyin at ang asul na dagat ng dugo ay nagbanggaan ng malakas, at naging isang pader na hindi malalampasan. Isang simpleng sirang pader lamang. Gusto ring hadlangan ako. Itong huling hakbang, kahit na bumagsak ang langit. Kailangan kong lampasan ito. Walang matinding pag-iyak. Tanging tahimik na determinasyon. Ang natitirang galit ay tuluyang sumuko sa depensa. Naging talim ng nag-aalab na araw. Nilagablab nila ang huling sinag ng liwanag na naglakbay sa loob ng maraming taon. Para lamang bigyang daan ang isang karaniwang tao na walang sandata. Upang mabuksan ang daan tungo sa langit. Ang sama-samang puot ng mga tao sa ikalawang buhay. Sa matinding labanan tuluyang naglaho. Naging kawalan. Ang mortal na katawan ay nakarating sa tuktok. Ang tunay na wakas ng pagpatay sa Diyos. Sa sandaling ito, ay nagsisimula pa lamang. Ang inyong laro, ang inyong pader. Hindi pa rin ninyong napigilan ako. Ako na ang susulong. Tumawid sa 5 buhay. Sa wakas, nakarating na ang mga mortal sa banal na larangan. Pero ang tunay na kawalan ng pag-asa, madalas na dumarating sa sandaling marating nila ang tuktok. Doon talaga ito sumasapit. Yung matinding kalaban sa itaas. Matagal nang naglatag ng bitag. Naghihintay na mahulog sa kanilang bitag ang mga biktima. Katawan at dugo ng mortal. Sa harap ng batas ng mga Diyos, dapat tayong maging kasing liit ng alikabo. Ngunit ang pagnanasa na nakaukit sa kailaliman ng kaluluwa, ay kayang magpabuhay sa katawan na ito, na magpamalas ng isang paglaban na ikinatatakot pa ng langit. Lumipas na naman ang maraming taon. Akala ko ay may kaunting pag-unlad ka na. Akala ko ba't mo magagawa ang ganitong karumal-dumal na katawan ng isang ordinaryong tao, para umakyat sa tuktok ng bundok? Paano? 3,000 multo ang namatay na. Yung mga alay na iyon ay naubos na rin. Gamit ang katawan mong pwedeng mabasag kahit sa isang haplos lang. Para tumunog ang kampanang ito. Kampanang ikaw mismo ang gumawa. Hindi ka karapat-dapat na tumuklas. Wala ka bang alam sa sarili mong kakayahan? Karaniwang tao. Anong meron sa pagiging karaniwang tao? Ako mismo ang gumamit ng kamay na ito. Para likhain ang orasan na ito. Ngayon, gagamitin ko pa rin ang kamay na ito para ihatid ka sa iyong landas.
Nakakatawang kamangmangan. Isang ilusyon ng mga langgam. Sawa na ako sa palabas na ito. Dalhin mo ang nakakatawang obsesyon mo. Umalis ka na. Hindi lang ang hangarin ni Zongbi ang nakatago, kundi pati ang nasa loob ng Zongshe. Nasa loob ng walang hanggan na kailaliman ay pinatigas ng libu-libong taon na galit. Sa sandaling ito, ang sinaunang halimaw na pinipigilan hanggang sa sukdulan. Sa wakas ay muling ginising. Kapag ang matinding puot ng yin, muling bumalik sa katawan ng tao, hindi na ito magiging ordinaryong laman, kundi ang paggising ng malalim na galit ng Ibais. Noong araw sa walang hanggang Ibais, sinabi ko na sa inyo, mga peke na Diyos, ako na ang magpapasya sa lamisang ito. Ngayon, walang sinuman sa atin ang makakaalis mula sa banal na bundok na ito. Kapag ang hatol ni Taiksu ay nakatagpo ng galit ng hukay, kapag ang hatol ni Taiksu ay nakatagpo ng matinding puot ng hukay, ang mga harang ay tuluyang mapuputol. Ang laman at buto ng tao ay dapat na maging. Ngunit ang napakalaking galit ay nagbigay sa kanya ng kahit ang mga Diyos ay hindi makapagpasa sa matinding armor. Isang baluti na kahit ang mga Diyos ay hindi makapasok. Ang Diyos na nasa mataas na kalagayan. Nakikita kong hindi ka naman mas matigas kaysa sa tao. Ang daan ng langit ay walang anyo. Ang pagkikita at paghihiwalay ay nagmumula sa puso. Ang mga naipong sama ng loob na naputol ay hindi kundi isang piraso ng papel na itinapon ng mga Diyos sa mundong ito. Ngunit kapag tunay na bumaba ang kapangyarihan ng langit, ang buong bundok ng Diyos ay lubos na malulunok ng hindi mapapansin na kamatayan. Nang ganap, ang kasayahan ng mga langgam. Hanggang dito na lamang. Ang pilit na paghawak sa galit ng daigdig gamit ang katawang tao ay walang pagkakaiba sa pag-inom ng lason upang mapawi ang uhaw. Kapag ang pagsabog ng hangganan ay nakatagpo ng ganap na pagpigil, ang naghihintay sa kanya ay ang pagiging pinagsama ng langit at katawan na magiging alikabok sa nakatakdang kapalaran. Ang pagdadala ng galit ng daigdig gamit ang katawang tao ay talagang parang manipis na papel na bumabalot sa apoy. Kahit hindi ako kikilos ngayon, hindi ka na kayang tiisin ng iyong katawan. Su Chen, hindi ka tao. Iginagalang kita bilang isang lalaki. Pero, tanggapin mo na lang ang kapalaran. Tanggapin mo na, hahaha. Narito na ako. Pinipilit mo akong tanggapin ang aking kapalaran. Hindi makatarungan ang daan ng langit, kaya't ako'y lalaban para sa langit na ito.
Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Sa simpleng katawan, pilit na pinapasan ang matinding pagnanais. Nagsasayaw talaga sa gilid ng bangin. Nang muling bumagsak ang paghukom. Tanging sa pagharap sa kamatayan. Makakagawa ng daan ng dugo sa isang patay na sitwasyon. Kung mamamatay ka sa aking kamay. Ito ang karangalan na hindi mo makakamit kahit ilang buhay pa ang dumaan. Gusto ninyo ang aking buhay. Ibibigay ko ito sa sarili ko. Ako mismo ang magbibigay. Ako mismo ang magbibigay. Gagamitin ko ang huling hininga ko. Para pakainin ang halimaw ng kailaliman na ito. Su Chen, ikaw ay baliw. Kung mamatay ka muli, hindi ka na makakapasok sa muling pagkabuhay. Hindi makakapasok sa muling pagkabuhay. Ha ha ha. Hindi ka naman talaga nag-aalok sa akin. Natatakot ka na. Ang pangil ng kailaliman ay hindi kailanman nagmamalabi sa magarbong estilo. Tanging ang pinakamabagsik na pagsipsip lamang. Ang Diyos na mataas sa lahat. Subukan mo rin. Ang pakiramdam ng ganap na pagputok mula sa galit ng kailaliman. Walang hanggan. Lumabas ka dito, gago. Lumabas ka dito, Taeksu. Bakit hindi lumuhod ang mga insekto sa harap ng Diyos? Diyos! Hahaha, sa tingin mo ba karapat dapat akong lumuhod sa iyo? Sa'yo. Karapat dapat ka bang tawaging kalangitan? Mga ignorante. Ah! Wala ka nang natitirang baraha. Ihahatid na kita sa iyong daan. Wala nang baraha. Hanggat may huling hininga pa akong hindi na ilabas. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ang ganitong uri ng karma ang pinakamalaking pagbabago sa mundong ito. Huwag. Hindi kailanman nakikipag-usap ang mga Diyos sa mga langgam. Ang sinag na iyon ay may dalang kapangyarihan ng batas na nagpapawala agad sa malawak na lupa ng Diyusaw. Nais ng langit na tuluyang burahin ang kayamanang ito.
Mangahas kang galawin siya. Ah! 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 Baliw, ikaw lang ba? Paano makakayanan ng laman at dugo ng tao ito? Ha ha ha! Gusto mong sirain ang orasan na ginawa ko. Kaya't kailangan mong dumaan sa ibabaw ng aking bangkay. Ang sira-sirang katawan ay hindi pa namamatay. Ang sira-sirang katawan ay hindi pa namamatay. Maliit na insekto. Sa puntong ito, ano pa ang gusto mong gawin? Gumawa ng ano? Kukunin ang buhay mo. Walang takot. Walang takot. Parusa ng langit. Ah! Ah! Nabilang na ng Diyos ang mga batas ng buhay at kamatayan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi kailanman masusukat ang pagnanasa ng isang mortal. Ang bawat hakbang na pag-akyat niya, bawat pulgadang siya ay umaakyat, maaaring mas mapalapit pa ang mga Diyos sa pagbagsak. El Pamilya. Tifang, ang tanga. Sa buong mundo. Ipahiram mo sa akin ang huling lakas ko. Impossible. Sa ilalim ng ganitong parusa mula sa langit, ang mga tao ay hindi makagalaw. Huminto ka. Huminto ka para sa akin. Isang tunog, tiyak ang kapalaran. Dalawang tunog, ililibing ang mga Diyos. Kapag ang mga tao ay pinilit ng batas ng langit sa isang sitwasyong walang pag-asa, ginamit ang huling lakas upang mahawakan ang malamig na kapalaran. Ang matagal nang natutulog na kapangyarihan ng sukdulang hangarin sa kailaliman. Sa wakas ay natagpuan ang pinakamainam nitong paraan ng pagpapalaya. Tumigil ka. Kapag tuluyang napakawalan ang lakas na iyon, bubagsak ang mga batas ng mundong ito. Ikaw na salot na langgam. Gusto mo bang isama mo ang buong sangkatauhan sa iyong pagkamatay? Mataas na daan ng langit. Makinig ka ng mabuti sa akin. Ito ang huling sigaw. Ito ay ang aking regalo sa mga mortal sa mundo. Isang kampana ng kamatayan para sa iyo. Tigilan mo na. Ikaw na baliw. Pinipigilan kita. Pinipigilan ka ng aking kapangyarihan. Ah! Ito ang panghuling paraan sa sanhi at bunga, ikalawa. Tawag nito paghihiganti. Ito ang sigaw ng 130,000 na espiritu. Ha ha ha. Ahahaha. Hahahaha. Kalawakan. Ang hiyaw ng kampana ng kamatayan na ito. Walang malakas na pagsabog na yumanig sa mundo.
Tanging ang pinakapayak na batas ng sanhi at bunga ang nagbabalik ng kaparusahan. Hindi niya pinuputol ang kawalan, kundi ang kayabangan at pundasyon na pinagkakakitaan ng langit sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, ang isang mortal ay pumipigil sa langit. Hindi. Ang mga abong ng karaniwang mundo. Paano maaaring mapawi ang langit at lupa? Diyos! Ha ha ha! Tanggalin ang panlabas na kasinungalingan ng langit at lupa. Kayo rin ay natatakot mamatay. Ang mga Diyos ay mapapahamak dahil sa mga sanhi at bunga. Ang kampana ng sanhi at bunga na nagtipon ng 5 siklo ng reinkarnasyon ay naging Diyos na karayom na nagtatanggol sa dagat ng tao. Ang huling tunog na umuugong ay ganap na magtatahi sa langit na puno ng mga butas. Nawala ang aking espiritual na lakas. Deng. Bakal na bundok. Lahat. Nakita niyo ba? Sa wakas, umaraw na. Sa wakas, maaari na tayong magpahinga. 5 buhay na pag-ikot. Punong-puno ng dugo at luha. Nang ang dambuhalang mata na nagtakip sa araw ay naging alikabok sa hangin. Kapag ang kadena ng paglamon sa liig ay bumagsak sa putik. Ang mamatay tao dito sa mundo. Baliw. Laban sa langit. Sa wakas ay sa ilalim ng kanyang sariling ginawa na tansong dambuhalang kampana. Naghintay siya sa unang pag-asa. Ng isang mainit na araw na hindi kailangang yumuko sa Diyos. Bakal na bundok. Tanga. Mga kapatid. Dumating na kayo para kunin ako Tara na. Sa susunod na buhay 000. Sa susunod na buhay, maging isang karaniwang tao lamang. Ginamit niya ang buhay ng 5 henerasyon para punan ang puwang ng mga Diyos. Gamitin ang galit ng buong mundo. Ipinag-ingay ang huling tunog ng mga Diyos. Walang daan sa langit. Muling isusulat ang mga batas. Sa lupain ng 9 na rehiyon. Walang higit na nakatataas na tagapamahala. Wala ring walang hanggan na Diyos.